Hindi ako isang mabuting tao. Taong 2026, 76 taong gulang na. Ako ay nasa bingit ng kamatayan, huling hininga na lang. Matandang Tsu. Pirmahan na ang diborsyo. Noong ako'y nasa probinsya, iniligtas mo ang aking buhay. Pinakain kita sa buong buhay mo. Binigyan kita ng 3 anak. Wala ka ng pagsisihan sa buhay na ito. Sa huling bahagi ng iyong buhay. Hayaan na si Lao Fu na legal na samahan ako hanggang dulo. Nakita ko si Liu Ruyan na may puting buhok. At ang kanyang kababata na si Fu Yanqing at ang 3 kong kapatid na babae. Napangiti ako. Hindi ito nakakagulat. Liu Ruyan, taong 79. Bumalik ka sa lungsod at kumuha ng lisensya kasama si Fu Yanqing. Taong 85, nagkunwari kang makipagbalikan sa akin. Kumuha ng peking lisensya ng kasal. Ngayon, nagpapanggap kang pakiusapan akong pumirma ng diborsyo. Anong diborsyo? Kailan mo nalaman? Si Professor Liu, na pinahahalagahan ang reputasyon sa buong buhay, nanginginig sa buong katawan. Inalo ako ni Fu Yanqing. Matandang Tsu, si Liu Yan at ako ay kumuha ng lisensya. Para lang alagaan ang aking katawan. Hindi ka namin kailanman pinagtaksilan. Ang 3 anak. Lahat ay umudyok sa akin na pumirma para sa reputasyon ng pamilya. Dahil sa paningin ng mundo, ako at si Liu Ruyan ay tunay na mag-asawa. Tumango ako at pumirma. Nagtawanan ako hanggang mamatay. Bago mamatay, nag-iwan ako ng isang huling salita. Biglang namatay si Liu Ruyan sa galit. At si Fu Yanqing. Surini, Liu Ruyan. Tumawa ako at umalis, walang kahit anong lungkot. Hindi ko inaasahan. Ang huling salita ko bago mamatay ay pumatay kina Liu Ruyan at Fu Yanqing sa galit. Haha! Hindi ako mapigil sa pagtawa. Ang galing ng muling pagsilang. Hindi ko alam kung si Fu Yanqing ay muling isinilang. Bahala na. Hindi ako lugi sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, wala akong pakialam sa kanila. Hindi ako mabuting tao. Ngunit lalayo rin ako sa mga mapagkunwaring iyon. Umuwi ako. Nakita ko ang panganay kong anak na babae na si Xuyanran. 5 taong gulang. Ang cute ng anak ko. Sa nakaraang buhay, siya ang pinakamamahal ko. Minahal ko siya sa buong buhay. Hindi ko inaasahan na sa huli. Hindi lang siya tumulong sa inyo ni Liu Ruyan, kundi pinilit pa akong pumirma ng kasunduan. Ako ba bilang ama, sa kanyang paningin, ay napakababa at walang silbi? Nga, wala akong pinag-aralan. Buong buhay ay walang kakayahan. Dahil sa utang na loob kay Liu Ruyan, naging asawa niya ako. Siya ang nasa labas. Ako ang nasa bahay. Sa paningin ng iba, kami ay huwarang mag-asawa. Ngunit hindi nila alam. Ang aming kasal ay puro peke. Marahil mula sa aming henerasyon. Ang kasal ng mga Chino ay hindi na banal. Taong 77, ang mga magsasaka ay nagkunwaring diborsyo upang bumalik sa lungsod. Taong 85, nagkunwaring kasal para sa rehistro. Taong 00, nagkunwaring diborsyo para sa demolisyon. May mga taong para makatipid sa bahay, bago ilipat ang titulo, nagkunwaring kasal sa manugang na babae. Dinala ko si Xuyanran sa Jinbei City upang sumama sa kanya. Sumunod na taon, nagbalikan kami. Hindi ko inaasahan. Si Liu Ruyan at Fu Yanqing ay gumawa ng peking lisensya ng kasal para sa akin. Di pa 2 taon nang bumalik si Liu Ruyan sa lungsod. Lihim silang nagpakasal. Bakit lihim? Dahil hindi pumayag ang mga magulang ni Liu. Sabihin na ang mabuting babae ay hindi nag-aasawa ng 2 beses. Sabihin na huwag pabayaan ng anak na babae ang una. Sabihin na may apo pa. Maraming dahilan. Walang bagay na hindi sinunod ni Liu Ruyan sa kanyang mga magulang. Siya ay hiwalay, may sariling hiwalay na rehistro. Lihim kay Fu Yanqing. Binigyan ako ng lisensya ng kasal. Ang kondisyong ibinigay ni Fu Yanqing ay napakainam. Pagkatapos ng kasal, ang bahay na ibinigay ng unit, kalahati ng buwan ng sweldo, ay ibibigay kay Liu Ruyan. Paano ko natuklasan? Taong 87, si Liu Ruyan ay nanganak sa akin ng kambal na lalaki. Habang ako ay nasa kaligayahan, isang misteryosong babae ang lumapit sa akin. Sinabi sa akin, ang malupit na katotohanan ito, tumingin sa aking mga bisig, sa kambal na lalaki na kamukhang kamukha ko. Wala akong lakas ng loob na sirain ang peking kaligayahan na ginawa ni Liu Ruyan. Iyon ay wala akong rehistro. Walang bahay, walang trabaho. Halos masasabi, walang anumang kakayahan na lumaban kay Liu Ruyan. Masasaktan kaming 2. Ano ang gagawin ng 3 kong anak? Pumayag ako sa isang kahilingan ng babae. Doon ko nalaman. Ang kanyang pangalan ay Bai Ningbing, ang peking asawa ni Fu Yanqing. Sa lihim, bumuo kami ng alyansa ng mga biktima, nag-arte lang, kahit aso kaya yon. Lalo na ang tao. Ipinasa ko si Xuyanran sa aking ina.
Isang babaeng taga-probinsya na mas pinapaboran ang lalaki kaysa babae. Sumigaw at umiyak ng malakas si Xuyanran. Wala akong kahit anong awa. Ang hindi ko pagpapamigay sa kanya ay huli ko ng pagiging ama. Huling pagbabalik sa kapayapaan. Sinabi ng mga tao sa nayon na ang aking tiya, kasama ang aking asawa, ay kakapaalis lang. Sinimulan ko ng abusuhin ang bata. Yuanyi, hindi ba sinabi mo na nagkunwari lang kayong diborsyado? Kung ganyan mo tratuhin ang bata, gusto ka pa ba ng asawa mo? Anong kunwaring diborsyo? Pagkatapos kumain ng karne ng sisn sa loob ng ilang taon, akala mo naging Diyos ka na? Walang kwenta, hindi mo man lang mabantayan ang sarili mong asawa. Kung alam ko lang, mas mabuti pang ipaupa ko na lang sa'yo para manganak. Kawawang Yanran ngayon. Wala na ang nanay, hindi mapakali ang tatay. Ang babae dapat ay paluin. Paluin ng mabuti, mas lalo lang sumusunod kapag pinapalo. Kapag mabait ka sa asawa. Sa huli ay magdidiborsyo rin. Hindi ko pinansin ang mga chismis na yon. Sa halip, nag-impake ako ng gabing iyon. Pumasok ako sa lungsod bilang isang bulag na manlalakbay. Binabasa ko rin ang mga maikling kwento, yaong mga isinilang muli noong 79. Mangisda man o manghuli ng hipon, o manghuli ng baboy ramo, o kaya'y maghukay ng mga gulay sa gubat. Sa totoo lang, lahat iyon ay peke. Sa tunay na buhay, hindi ka makakakita kahit isang balahibo ng kuneho. Lalo na sa kapatagan. Mapanganib ang maging isang bulag na manlalakbay, ngunit pamilyar na ako rito. Mabilis akong sumali sa organisasyon, nagsimulang bumili at magbenta, at nakipaglaban sa mga tanod. Nakipagtagpo sa mga kalaban, nagtaksilan sa mga kasamahan. Pagkalipas ng 2 taon, ako ay naging isang imay-ari ng 10,000. Nagsimulang lumuwag ang patakaran. Pinamunuan ko ang aking mga kasamahan na umahon at magsimulang muli. Mula sa maliit na kainan hanggang sa taong 85 sa lungsod. Mayroon na kaming 5 katamtamang laki ng tindahan. Ang malalaki ay tinatawag na pumili ka sa sarili na tindahan, dapat ay pag-aari ng estado. 5 katamtamang laki ng restaurant, 2 maliit na kumpanya ng logistic. Ang mga pamilya ng aking mga kapatid ay hindi rin nagpahinga, kung hindi nagtayo ng tindahan ng damit ay nag-wholesale naman. Wala akong magawa, hindi pinapayagan ng patakaran ang pribadong negosyo na gumamit ng higit sa 7 empleyado. At ayaw kong sumailalim sa pag-aari ng estado o lokal na negosyo. Kaya ikinalat ko ang mga tao. Manalo sa dami. Nang ang aking negosyo ay sumisikat na. Sa wakas ay natagpuan ako ni Liruyan. Sa mga nakaraang taon, marami siyang tawag sa komuna. Hindi ako pumunta kahit isang beses. Ang mga mensaheng ipinadala niya sa pamamagitan ng iba ay tamad ko na ring pakinggan. Ang mga sulat na ipinadala niya ay ibinalik kong walang bukas. Dito, lalo kong pinasalamatan ang patakaran noong panahong iyon. Kung wala ang 3 patakaran at 1 liham, kung wala ang liham ng pagtanggap na aking pinirmahan, hindi makakalabas ng bansa si Liruyan. Upang bisitahin ang aming bayan ng Wushan. Ngayong lumuwag na ang patakaran, agad siyang bumalik. Pag-uwi, wala ako sa Wushan. Minsan lang ako umuwi sa 1 taon. Ang anak na babae ay iniwan sa biyenan. Ang 11 taong gulang na anak na babae ay itim at payat, sensitibo at mahiyain ang pagkatao. Saan ihahambing ang masigla at masayang maliit na toro ng nakaraang buhay? Si Liruyan ay nagalit ng husto, sinira ang bahay. Hindi ba nagmamadaling pumunta ang mag-ina sa lungsod? Ngunit nang makita ako, si Liruyan ay lumuhod kasama ang anak na babae sa harap ko at naglabas ng 20,000 yuan. Renyi, magpakasal tayong muli. Tiningnan ko silang mag-ina. Sa buhay na ito, nagbago kaming lahat. Noong nakaraang buhay, pumunta ako sa Jingbei upang sumama kay Liruyan. Siya ay maganda sa hangin at ulan. Ngunit ngayon, tulad ng anak na si Xuyanran, itim at payat, tuyo. Noong panahong iyon, ako ay parang isang magsasaka, pagod at matanda sa pag-aalaga ng bata mag-isa. At tuyot, malayong malayo sa kanya. Ngayon, baliktad na ang lahat. Ako ay nakasuit at nakati, isang negosyante. Si Liruyan ay hindi makapaniwala. Parang may hindi kapani-paniwalang bagay na nakita. Marahil sa kanyang paningin, ako ay palaging iyong lalaking alila na nasa bahay lamang, naglalaba at nagluluto para sa kanya, nagpapaligo at nagpupunas ng kanyang likod. Medyo nausisa ako sa kanyang nangyari sa buhay na ito. Nasaan si Fuyanking? Hindi ka ba nagpakasal sa kanya? Itinaas ni Liruyan ang 3 daliri, nanumpa, pagbalik sa lungsod. Minsan lang kaming nagkita. Tumanggi akong kunin ang sertipiko kasama niya. Siya ay malamang hindi bumalik sa buhay na ito. Ang tao ang mga bagay ng nakaraang buhay. Pantay na tayo sa buhay na ito, bilang isang pamilya, mamumuhay tayo ng maayos. Sa puso ko, ikaw lang ang mahal ko, totoo yan, kung hindi kita mahal. Hindi kita bibigyan ng 3 anak, si Xuyanran ay nahihiyang tumingin sa akin, kaawa-awa. Tatay, umuwi na tayo kasama si nanay, pinapangarap ko yan. Sana magkasama tayong lahat magpakailanman, sa totoo lang, nakikita ko ang anyo ni Xuyanran ngayon.
Nasasaktan ako sa puso dahil noong nakaraang buhay, pinaliguan ko siya ng pagmamahal, parang perlas sa palad. Sa buhay na ito, nagbigay lang ako ng pera sa bahay at may dalawang kahilingan sa aking ina. Una, huwag saktan ng bata. Pangalawa, papasukin si Xuyan Ran sa paaralan, tiyak marami siyang paghihirap. Ang mga mata ng aking anak ay napakalinis, wala siyang galit sa akin, bagkus ay puno ng pagnanasa na tumingin sa akin. Umaasa na muling makuha ang pagmamahal ng ama, ngunit hindi ko na magawa, Liu Ruyan. Ang tumatandang ama, ang pinakamasayang sandali ay ang tunay na pagkikita ng asawa at mga anak. Inakala ko na sa huli, aminin mo ang iyong mga kasalanan, ngunit sa halip ay pinilit mo akong hiwalayan. Pinirmahan ang kasunduan ng diborsyo, napabuntong hininga ako ng malalim, kaya. Ngayon ba ay isang tapat na Liu Ruyan ka na? Namutla ang mukha ni Liu Ruyan, naintindihan niya. Wala na siyang lugar sa puso ko, at ang tiwala ay pundasyon ng kasal. Kung ang asawang lalaki ay nagdududa sa asawang babae, at ang asawang babae ay hindi nagtitiwala sa asawang lalaki, paano sila magkakasundo muli? Reni, ang liwanag sa mga mata ni Liu Ruyan ay unti-unting nawawala, mahina ang boses. Tumingala siya sa akin at nagmakaawa, maaari mo bang tuparin ang huling kahilingan ko? Pwede ba tayong magkaanak muli ng dalawang lalaki? Totoong hindi ko siya kayang bitawan. Nagkamali ako kaya. Ito pala ang tunay mong layunin sa paghiling na makipagbalikan. Galit na umiling si Liu Ruyan. Ang mukha niya ay puno ng kalungkutan, totoo ang gusto kong makipagbalikan sa iyo at mamuhay ng maayos. Ako ay propesor sa kolehiyo, ngunit ang aking puso ay nababahala, hindi sapat ang pera para buhayin ang pamilya. Mataas ang iyong pride, lagi kang nabibigo sa trabaho, sa huli umuwi ka. At naging house husband, hindi naman ako tumutol, di ba? Sensitibo ka at mababa ang tingin sa sarili. Nagalit ka na tinutulungan tayo ng magulang ko, ano ang magagawa ko? May kasalanan ako at si Fu Yanqing. Pero tumira tayo sa bahay na yon ng halos kalahating buhay, binuksan ko ang bibig, hindi ko maikaila. Noong panahon na yon sa Beijing, lahat ng industriya ay umuunlad, ngunit ako ay walang pinag-aralan. Kaya lang ako nagtrabaho sa mababang antas, dahil sa mababang tingin sa sarili, hindi ako naglakas loob na sumubok. Hindi ako naglakas loob na makipagsapalaran, kasalanan ko ba ito? Ang agos ng panahon. Nagbibigay lamang ng pagkakataon sa mga matatapang, umatras ako. Bumalik sa bahay, naging full-time na katulong, wala kang naging pagtutol. Gusto kong sabihin ang tagumpay at proseso ng buhay na ito, o alalahanin ang nakaraang buhay bilang isang walang kwentang tao na pinagtatawanan. Isama mo si Yanran pabalik sa Beijing, bawat buwan magpapadala ako ng sustento hanggang sa matapos siya ng kolehiyo. Sa buhay na ito, ayoko nang makita kayo, sobrang pagod. Sa bagong panahong ito na puno ng mga alon, dapat tayong gumawa ng mga makabuluhang bagay, si Liu Ruyan ay medyo baliw. Ayoko, ikaw lang ang gusto ko at anak na lalaki. Pagkapanganak, dadalhin ko agad si Yanran pabalik sa Beijing, hindi na kita gagambalin habang buhay. Tiningnan ko si Liu Ruyan, puno ng pagkasuklam sa puso, ang babae talaga ay emosyonal na nilalang. Akala niya makakapag-anak pa siya ng Xu Xianghe at Xu Wuyang, talagang uto-uto. Nabaliw na si Liu Ruyan, dinala niya si Xu Yanran at umupa sa tabi ko. Nag-apply ng mahabang bakasyon sa paaralan, at nagsimulang manligaw sa akin, Sa mga short drama, may ganyang Pursuit of the Husband's Funeral Pyre, nakakalungkot. Noong nakaraang buhay, ipinagmamalaki ni Liu Ruyan ang kanyang kaalaman. Hindi siya nanonood ng short drama, at pinagbawalan din ako, lalo na nilait ang Pursuit of the Husband's Funeral Pyre. Nakakahiya para sa mga babae, pero siya ngayon, hindi lang nagdadala ng almusal. Pumapasok sa kwarto ko para maglinis, maglaba, magluto, pati medyas at underwear. Lahat siya ang naglalaba at pumupunta sa opisina ko, sa harap ng mga empleyado at kaibigan. Naghahayag ng karapatan, nagulat ako, may nakatagong kasiyahan ng paghihiganti. Dahil lahat ng ito ay ginawa ko noon, tumawa ako ng malamig. Hindi ko inaasahan na magaling ka pala magluto, noong nakaraang buhay hindi ka man lang nagluto para sa akin. Hindi naman nagpakita ng kahihiyan si Liu Ruyan. Masisi mo pa ako. Ikaw ang may arte, naalala ko noong may sakit ka. Naglagay ako ng lugaw para sa'yo, ngunit itinaboy mo ako sa kusina dahil sa iyong karamdaman. Sinabi mong inagaw ko ang iyong trabaho. Sureni, kung hindi ka masyadong sensitibo at mababa ang tingin sa sarili, hindi tayo aabot sa puntong ito. Inaamin kong marami akong pagkukulang, ngunit hindi ito dahilan para dayain ako ni Liu Ruyan sa buong buhay ko. Wala bang dignidad ang isang lalaking may bahay? Hindi ko pa rin makalimutan ang katotohanan bago ako mamatay. Liu Ruyan, bakit pa? Hindi na ako muling magpapakasal sa'yo. Kahit na magbuntis ka ng isang lalaki, hindi sila magiging katulad ng nakaraang Xu Shanhu. Xu Wuyang, higit pa rito sa panahon ngayon. Kung mabuntis ka bago ikasal, mawawala ang iyong reputasyon, mawawala ang iyong trabaho. Hindi pwede. Sigaw ni Liu Ruyan, hinampas ang mesa. Ito ay kawalan ng pananagutan.
Ito ay pagpatay. Hindi mo maaaring alisin sa kanila ang karapatang mabuhay sa mundong ito. Wala akong gana makipag-usap sa isang baliw. Hindi mo ako gusto at hindi na rin kita mahal. Wala nang saysayang pilitin pa. Ang mga mata ni Liu Ruyan ay puno ng komplikadong damdamin, pagmamatigas, pagtataka, pagkagulat, kalungkutan, at pagdududa. Ikaw, hindi ka ba nahulog sa akin sa paglipas ng panahon? Hindi kita mahal, ngunit ginawa ko ang mga bagay na yon para sa iyo sa kama. Ako ay isang respetadong propesor sa unibersidad. Sa paningin ng mundo, ako ay isang diyosa na dalisay at walang bahid dumi. Ginawa ko ang lahat para pasayahin ka, at pinagdudahan mo pa rin ang aking taos-pusong pagmamahal sa'yo. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lamang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Maliban sa walang sertipiko ng kasal, wala akong ginawang pagtataksil sa'yo. Wala akong naramdaman na kahit katiting na paghanga. Sa tingin ko lang, siya ay peke at walang kahihiyan. Sa isang banda, nakikipagtalik ka sa akin na para tayong mag-asawa, sa kabilang banda, kasama si Fu Yanqing. Mayroon kayong platonic na pag-ibig. Kahit na mahal mo ako, hindi mo maitatago ang katotohanan na ikaw ay isang babaeng sira. Gusto mo ang lahat, isang babaeng may dalawang asawa. Ang bigamya ay may parusang pagkabilanggo. Nagbago na ako, matigas na sabi ni Liu Ruyan. Sa buhay na ito, nagbago na ako. Ikaw lang ang gusto ko, hindi ba sapat iyon? Ngayon, sa iyong negosyo, kailangan mo ng mga koneksyon at yaman. Ang aming pamilya Liu ay maaaring magbigay sa iyo ng mga ito. Matutulungan din kita na maging isang tanyag na pribadong negosyante. Ang ibig kong sabihin, ang muling pagsilang ay magtataas lamang ng iyong pinakamababang antas. Ngunit upang masira ang iyong pinakamataas na limitasyon, kailangan mo ng tulong mula sa isang tagapagtaguyod. Ha! Ang bibig ng babae ay isang manlilinlang na demonyo. Ang sinabi ni Liu Ruyan ay totoo. Ngunit sa akin, wala siyang kredibilidad. Ang aking negosyo ay hindi ko hahayaang pakialaman siya at ang kanyang pamilya. Kung hindi, maluloko ako. Mawawala ako ng walang natira. Sa kanilang paningin, ikaw ay isang taong galing sa putik. Ang pinakamalaking inosenteng biktima. Pareho tayong nabuhay muli, hindi dapat tayo mag-aksaya ng oras sa mga bagay-bagay ng pag-ibig. Dapat tayong gumawa ng mga bagay na may kahulugan, sa halip na mag-ayos sa pagkuha ng isang lalaking anak. Ang malamig at mahalaga. Matagumpay na Liu Ruyan ay siyang tunay na Liu Ruyan. Si Liu Ruyan ay natulala. Matagal na nag-isip at walang malay na hinawakan ang kanyang mukha. Ang gusto mo pala ay iyon ako. Umuwi si Liu Ruyan kasama si Xuan Ran sa Beijing, ngunit dumating si Bai Ningbing. Guro, kamusta? Namutla ako. Bakit siya nandito? Sa buhay na ito, sumulat ako sa kanya ng maaga, ibinubunyag ang kahina-hinalang relasyon. Nina Fu Yanqing at Liu Ruyan, kabilang ang haka-haka na maaaring lihim silang nagpakasal, pati na rin ang ilan sa kanyang mga pribadong bagay. At mga gawi sa pamumuhay. Si Bai Ningbing ay labis na namangha. Sa kanyang sulat, tinawag niya akong dakilang manghula na nagligtas sa isang dalaga. Noong natanggap ko ang kanyang sulat, labis akong nabigo dahil ang bawat salita ay nagpapatunay na hindi siya nabuhay muli. Pinagmasdan ko ang batang Bai Ningbing. Siya ay 10 taong mas bata sa amin, 20 taong gulang lamang. Tama ang sinabi ni Liu Ruyan, ang pag-ibig ay lumalago sa paglipas ng panahon. Ganoon din ang nangyari sa amin ni Bai Ningbing. Isang lalaking may bahay, isang babaeng may bahay, pareho kaming sawi sa buhay. Ang kusina at sala ay parang digmaan. Sa digmaan, may mga nasasaktan, hindi ba? At ito, si Bai Ningbing ay nagsilang ng 2 anak para sa akin. Kung hindi dahil sa mahigpit na patakaran sa pagpaplano ng pamilya, gusto pa niyang magkaroon ng 2 pa. Ito ay isang lihim, alam lamang ng aming pamilya ng 4. Hindi ko inaasahan na noong sabihin ko ito bago mamatay, agad kong pinatay si Fu Yanqing at si Liu Ruyan sa galit. Kita nyo, ang mga matatanda ay hindi dapat magalit. Kapag nagalit sila, agad silang mamamatay. Inakala ko na sa buhay na ito, kung wala si Fu at Liu bilang mga tagapamagitan, kami ni Bai Ningbing ay magiging, sa pinakamabuti, magkasintahan. Makipag-usap ng bukas tungkol sa mga karanasan natin. Hindi ko inaasahan na magkakaroon pa ako ng pagkakataon na makasama siya. Kahit mahirap ang kalagayan ng pamilya niya, taga-Beijing pa rin siya. Si Bai Ningbing ay patuloy na nagtatrabaho ng 2 trabaho. Iba siya sa naisip ko. Gwapo, matangkad, at matipuno. Kaya pala nagustuhan siya ni Sister Liu Yan, ang pamilya Bai at pamilya Liu. At dahil magkakaibigan ang mga pamilya, si Bai Ningbing ay dating nakababatang kapatid ni Liu Ruyan. Sayang lang at maagang namatay ang tatay ni Bai Ningbing. Bumagsak ang estado ng pamilya Bai. Kung hindi siya magpapakasal kay Fu Yanqing na mas matanda sa kanya ng 10 taon. Inimbitahan ko si Bai Ningbing na kumain. Pareho kaming pamilyar at estranghero, ang atmosphere ay awkward at mabigat. Matagal akong natahimik bago ako nagsalita. Graduate ka ng normal school. Gusto mo bang mag-aral sa kolehiyo? Hindi na. Matatag ang tingin sa akin ni Bai Ningbing.
20 na ako. Hindi na kaya ng sitwasyon ng pamilya ko na mag-aral pa ako. Bilang panganay, kailangan kong kumita ng pera. Si Bainingbing ay isang tipikal na Voldemort, taong sumusuporta sa pamilya. May isa pa siyang kapatid na lalaki at babae, isang high school student, isang middle school student, at isang inang may kapansanan sa binti. Kaya naman siya. Kahit na niloko siya ni Fu Yanqing sa kasal, nagpatuloy siya sa pagtitiis. Kailangan na kailangan niya ng pera. Kuya Xu, gusto kitang sundan para kumita ng pera. Walang hanggang katotohanan. Mahalin mo muna ang sarili mo bago ang iba. Nako, alam kong hindi ko kayo mapapakiusapan. Ang iba sa inyo, sa puso ninyo, iniisip na normal lang na magtipid para sa asawa at anak. Isang araw, biglang pumasok sa opisina ang isang grupo ng mga naka-green na uniforme at berde na sombrero. Mga pulis na namumuno, ipinakita nila ang arrest warrant. Mahigpit ang tono. Sureni, nakatanggap kami ng reklamo. Tungkol sa iligal na spekulasyon, paggawa at pagbebenta ng peking produkto, at hinalang pangangalakal ng babae. At kasong panggugulo. Ngayon, sumama ka sa amin. Natigilan ako. Ilang taon na akong nasa negosyo, yung mga manager na nagugulo. Walang ebidensya. Hindi ko tatanggapin ang mga kasong ito, lalo na ang panggugulo. Kahit kakaiba ang mga kaso, sa panahong ito, pwedeng parusahan ng kamatayan ang malalang kaso. Kahit magaan, makukulong ka, kasama pa ang pangangalakal ng babae. May gumagawa sa akin. Si Bainingbing at ang mga kapatid ko, humarang sa mga pulis, hinihingi ang ebidensya. Sa pagkakataong ito, sabay sa ikatlong crackdown sa bansa, hindi mas maliit kaysa dati. Mapabilis, mas mabigat, at agarang pagproseso. Kahit kalmado ako sa loob, medyo kinakabahan. Talagang mabigat ang mga kasong ito. Kung hindi mamatay habang buhay na pagkabilanggo. Kalmahan ninyo. Pinigilan ko si Bainingbing. Sasama ako sa pulis para imbestigahan. Kayo, bantayan ng bahay. Gawin niyo ang inyong trabaho. Bago ako umalis, tiningnan ko si Song Erwei. Siya ang pinakatiwalaan kong kapatid. Tumango siya bilang pag-unawa sa aking sinasabi. Doon ako napanatag. Ang kulungan ay puno ng iba't ibang tao. Pagpasok ko pa lang, may gusto nang magpakita ng kapangyarihan. 3 malalaking lalaki ang pumuno sa akin sa sulok. Isang may peklat sa mukha, ngumiti ng masama. Lao Xu, hindi mo akalain na makakarating ka sa akin isang araw. May gustong putulin ang 3 paa mo. Ikaw ba ang gagawa, o kami ang tutulong? Ang Haicheng ay malaki, pero ang mundo ng gang ay maliit. Nahahati ito. Isa sa mga natalo ko dati, matapang pero walang plano, puro emosyon. Naimpluwensyahan ng mga kasama niya, nadamay sa away at naaresto. Sumunod ka sa akin. 1 taon, maging 1 yuan hu. Bigyan ko kayo ng 5 segundo para mag-isip. Ang anino ng puno. Ang pangalan ng tao. Si Xureni ay hindi nag-aksaya ng mga taon na ito. Sa Haicheng, sino ba ang hindi nakakaalam? Sumunod sa akin, yayaman at mag-aasawa. Maraming kapatid. Sumunod sa akin upang umahon at maglinis ng pangalan. Hindi lang naging 1 yuan hu, kundi nag-asawa at nagkaanak. Ang mga taong ito sa gang, sino ang hindi naiinggit? Walang tanga. Sunod-sunod na crackdown. Kung hindi ahon, 2 lang ang ending. Hindi baril o kulungan. Hindi pa ako umaabot sa 3. 2 malalaking lalaki ang sabay na umatras ng isang hakbang, lumuhod. Kuya, kita ninyo, ito ang aking pinaghirapan sa maraming taon. Ang kredibilidad na aking itinayo. Walang taong ayaw sa pera, maliban kung hindi sapat ang ibibigay mo. Umiti ako ng mahina, umiling, si kuya ay lumana. Mula ngayon, tawagin mo akong boss. Boss, si Feng Cheng ay tinulak ang 2 taksil na kasama. Yumukod sila sa harap ko, pati ako, boss. Lagi akong humahanga sa boss, hindi ako nagulat, ganito lang ang mundo ng Haicheng. Maliban sa mga tunay na mamamatay tao, walang gustong mamuhay ng walang patutunguhan, lalo na si Feng Cheng ay mabait. Ang pera para sa gamutan ng nanay ko, sagot ng kumpanya. Tumigil ang pag-iyak ni Feng Cheng dahil sa damdamin. Kailangan niya ng pera. Boss, may nagbigay sa akin ng 1,000 piso. Sabing putulin ko ang iyong mga binti, lalo na ang pangatlo, sabi nila. Tiyak na duwag ka, nagalit ang iyong malaking lalaki, hey. Maniniwala ako sa iyo, ikaw mismo ang nagsabi niyan, ngumiti ng hangal si Feng Cheng. Boss, sabihin mo totoo ba o hindi? Sinampal ko siya sa mukha. Mabigat na sabi, tandaan ang unang alituntunin, ang boss ay Diyos. Ngayon, iniuutos ko kayo na bugbugin ako, dapat may sugat sa mukha, si Feng Cheng at ang ilang kasama. Biglang natulala. Kinabukasan, pinaalalahanan ako ng 3 pulis. Hindi nila pinansin ang mga sugat ko, tila sanay na sila. Sureni. Mula noong Hunyo 1979 sa Wushan, Haicheng, at iba pa, lumabag ka sa batas bilang isang palaboy. Nakikipagkalakal ng iligal. Ngayon may ebidensya kami ng tao at bagay, agad akong pumutol. Kasamang pulis, ang tinutukoy ninyong ebidensya ng tao at bagay, may legal na bisa ba? Ang nangungunang pulis na si Subing Zheng ay walang ekspresyong kumuha ng ilang aklat ng accounting.
Sureni, ang batas ay malawak, walang takas. Kung makikipagtulungan ka sa amin ngayon, irerekomenda namin sa taga-usig na mayroon kang pagsuko. Nakita ko ang aklat ng accounting, namutla ang mukha ko, si Song Airway. Siya ang aming pangalawang pinuno, ang pinakapinagkakatiwalaan kong kapatid, tagapangasiwa ng aklat. Pilit akong nagpakatatag, hindi mapatunayan ng aklat na ginawa ko ang mga iyon, gawa-gawa lang ng iba. Pilit akong nagpakatatag, hindi mapatunayan ng aklat na ginawa ko ang mga iyon, gawa-gawa lang ng iba. Sumimangot si Su Bingzeng, ang inyong pangalawang pinuno mismo ang nagpatunay laban sa iyo. Ang mga aklat na ito ay ebidensya ng inyong mga paglabag, hindi na namin kailangan ng salaysay. Para kayo'y hatulan. Pilit akong nagpakatatag, sinenyasan ko siyang magpatuloy. Malinaw na handa si Su Bingzeng, binuksan ang aklat, pinapakilala niya ako sa bawat tao sa tiyak na petsa. Kung saan at kanino ako gumawa ng iligal na transaksyon, hindi ko inaamin. Agad akong tumanggi. Ang una ay krimen sa ekonomiya, kung idemanda. Baka hindi ako matalo. Ang huling dalawang paratang, hindi ko kayang panagutan. Dapat ay ginawa ninyo ang salaysay sa mga nasasangkot. Si Bainingbing at ako ay magkaibigan lang sa sulat. Mahirap ang pamilya niya, nangangailangan ng pera, binigyan ko siya ng trabaho. At hindi kami nagsasama, matagal na akong lumipat. Hindi nasiyahan si Su Bingzeng sa sagot ko. Kumuha siya ng isa pang liham, may nagulat sa iyo, isang anak na babae. Ilegal na pang-aabuso sa bata. Naglabas siya ng ilang salaysay, lahat galing sa mga taga-nayon ko. Na hindi makakita ng aking pag-unlad. Hindi ako pinabasa ni Su Bingzeng ng nilalaman, ngunit hiniling na aminin ko ang mga paratang. Nakakatawa, tila kung pirmahan ko, magiging totoo na ang mga paratang. Hindi ko inaamin na nahimik ako. Si Su Bingzeng ay isang mabuting pulis. Walang torture, binasa lang ang aking mga krimen ng mekanikal. Mabait siyang nagpaalala. Ang aming patakaran, magtapat ng mahinahon, lumaban ng mahigpit. Kung wala kang kasalanan, dapat kang makipagtulungan sa amin, hanapin ang ebidensya. Pinawisan ang aking kamay. Sa lumang silid ng interogasyon, may mabahong amoy ng amag. Parang nabubulok na daga, nanunuot sa aking mga mata. Su Tim, kailan ako makakita ng abogado? Ngumisi si Su Bingzeng, hintayin mo munang ipasa ang kaso sa taga-usig. Noong 1979 lang na ibalik ang sistema ng abogasya, ang oras ng pakikialam ng abogado sa kasong kriminal ay iba sa huli. Ang magagawa ay napakaliit. Umiti ako. Kasamang pulis, nagbago ang panahon. Normal na proseso. Ang aking kaso ay aabot ng hindi bababa sa 3 buwan bago iabot ng pulisya sa taga-usig at sa wakas ay lilitisin ng hukuman. Ngayon ay mahigpit, 10 araw lamang bago ang korte. Sa panahon ng pagsusuri ng prosekusyon, marami akong nakita sa kulungan, ang aking kapatid na si Song Er. Unang dumating sa akin, nakita akong puno ng sugat, siya ay nagmura ng malakas. Gusto niyang humanap ng tao na paluin ang mga nanggugulo sa akin, at sa huli ay umiyak ng husto. Tunay na damdamin, Kuya Reni, mga kapatid na lalaki. Pasalamatan kita, salamat sa pagtanggap ng lahat ng kasalanan, huwag kang mag-alala. Tiyak naming aalagaan ang iyong mga magulang at ang iyong anak na babae para sa iyo. Tiyak na bibigyan ka namin ng marangyang libing, ngumiti lang ako, hindi ko sinagot ang anuman sa kanyang mga sinabi. Si Liu Ruyan ang pangalawang dumating sa akin. Akala ko siya ay lalo pang magpapahirap pero namula ang kanyang mga mata. Puno ng kawalan ng pag-asa, marami akong hinanap na tao, ang aking mga magulang, ang aking guro, ang aming mga kamag-anak at si Fu Yanqing. Lahat sila ay nagsabing walang magawa, ang ebidensya ay matibay, Sureni. Hindi ako naniniwala na wala kang anumang paghahanda, nagulat ako ay papatayin. Hindi ba't maganda na kasama mo ang bata, legal na magpakasal kay Fu Yanqing? Tinakpan ni Liu Ruyan ang kanyang mukha, puno ng luha, iba na. Nagbago na ang lahat, sa nakaraang buhay minahal mo ako sa buong buhay, minahal ako ni Fu Yanqing sa buong buhay. Ngunit lahat ay peke, pinuntahan ko siya, sinabi niya. Kung pakakasalan ko siya, gagamitin niya ang kanyang koneksyon upang bawasan ang iyong parusa. Naging interesado ako, pumayag ka ba? Hindi. Hindi inaasahan na umiling si Liu Ruyan, hindi muna pag-usapan kung kaya niya ito, tungkol sa kanyang pagkatao. Nakakadiri siya sa akin, hindi ko napigilan ang pagtawa, alam mo na pala. Tinitigan ako ni Liu Ruyan ng may hinanakit, alam mo na pala, bakit hindi mo sinabi sa akin? Karapat-dapat ka, pumasok ako sa alaala, sa nakaraang buhay si Fu Yanqing. Hindi nahawakan si Bainingbing dahil ako ang unang may-ari ni Bainingbing sa pag-usisa. Pumunta ako sa lugar kung saan nagpunta si Fu Yanqing sa probinsya para imbestigahan, doon ko nalaman na natulog siya sa isang babaeng may asawa. Siya ay binigyan ng pisikal na pagkakastrat. Ito ang totoong dahilan kung bakit siya at si Liu Ruyan ay nagkaroon ng platonic na pag-ibig sa buong buhay. Pinakasalan niya si Bainingbing para lang sa dangal ng lalaki, ang reputasyon ng pamilya Fu.
Kahit na handa siyang maging ama ng 2 anak na ipinanganak ng kanyang peking asawa na nangaliwa, sa totoo lang. Si Fu Yanqing ay malungkot din, hanggang sa kamatayan niya ay hindi niya alam na ang 2 anak na kanyang pinalaki ng husto. Itinuring na parang sariling anak, ay talagang akin lahat. Naglabas si Liu Ruyan ng ilang mga dokumento. Huminga ng malalim, inayos ko ang mga bagay na ginawa mo sa mga nakaraang taon. Madalas kang gumagawa ng kawanggawa bawat taon para sa mga mahihirap at sa mga magsasaka na nahulog sa kahirapan dahil sa sakit. Partikular na sinusuportahan, ito ang aking isinulat na balita, handa kong ipadala sa People's Daily. At sa iba pang malalaking media, patunay na sumusunod ka sa agos ng panahon. Tumutugon sa pambansang polisiya, aktibong sumasagot sa slogan ng dakilang tao na, ang mayayaman ay magdadala sa mahihirap upang pabagsakin ang iyong krimen ng spekulasyon. Tungkol sa krimen ng human trafficking at krimen ng kalaswaan, handa kong kilalanin si Bai Ningbing bilang aking nakababatang kapatid na babae, ang asawa na tumutulong sa hipag. Ito ay makatarungan, di ba? Binuksan ko ang dokumento, hindi nakakagulat na isa kang matandang propesor sa universidad. Ang balita ay isinulat ng matibay, may batayan at may pananaw. Kung talagang ipapadala sa People's Daily, hindi lang mawawala ang iyong krimen ng spekulasyon, malamang na ang krimen na ito ay matanggal mula sa batas 10 taon ng maaga. Nagtataka ako. Bakit mo ako tinutulungan? Nagulat si Liu Ruyan, ikaw ang asawa ko. Kung hindi kita tutulungan, sino? Akala mo ba ako ay tulad ng babaeng walang utak sa mga short drama na pinapanood mo? Kung ako ang nasa lugar mo, hindi mo ba ako tutulungan? Tumanggi ako. Tila hindi ako kasing dakila sa kanya, pero hiwalay na nga kami. At lagi pa ring binabanggit ang asawa, sa nakaraang buhay hindi ko nakitang mahal niya ako ng ganito. Natapos na ang oras ng pagbisita. Inayos ni Liu Ruyan ang mga dokumento, ngayong araw ay babalik ako sa Beijing, susubukan kong makabalik bago ang pagdinig. Kumbinsihin mo si Bai Ningbing, siya ay matigas ang ulo. Tinanong ko ang huling tanong, sigurado ka bang hindi bumalik si Fu Yanqing? Nagbago ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Sa kanyang isipan, sumilip ang eksena ng kanyang pagkikita kay Fu Yanqing. Gagawin ko ang pinakamasamang paghahanda, dumating si Bai Ningbing para bumisita, namumula ang kanyang mga mata. Si Sister Liu Yan ay mas may kakayahan kaysa sa akin. Maayos niyang inaayos ang mga bagay-bagay. Gusto niya akong maging bayaw mo. Ayaw ko. Nagtataka ako, bakit? Si Bai Ningbing ay naglalaro ng kanyang mga daliri. Dahil umamin na ako sa mga pulis. Ako ang iyong kasintahan. Makatuwiran naman na manirahan kasama ang kasintahan, di ba? Wala akong masabi. Sa panahong ito, may babaeng handang isakripisyo ang kanyang reputasyon para iligtas ka. Ano pa ba ang hindi mo gusto? Kapag nakalabas na ako, magpakasal na tayo, ha? Nagulat si Bai Ningbing. Hindi ka ba makikipagbalikan kay Sister Liu Yan? Napakagaling niya. Isa pa, guro siya sa universidad. May pinagsamahan kayo. Hindi ako nagpaliwanag. Isang tanong lang, hindi mo ba ako gusto? Hindi sumagot si Bai Ningbing. Tanging mahiyain na tango. Makalipas ang 3 araw, unang pagdinig sa korte. Ang aking abogadong si Song Desheng ay tuwang-tuwa. Isang itim, payat, maliit na lalaki. May suot na itim na salamin sa mata. Mukhang karaniwan, wala talagang anumang. Anyong isang elite na abogado. Lumapit siya sa akin, boss. Kapag lumabas tayo, gusto kong kumain ng inihaw mong tupa na gawa mo. Tinitigan ko siya ng masama. Ilang beses ko nang sinabi, huwag mo akong tawaging boss. Inayos ni Song Desheng ang kanyang salamin. Sige, boss, wala akong masabi. Ang mga tao sa panahong ito ay matigas ang ulo. Noong una, tinulungan ko lang siyang makapag-aral, binayaran ang libing ng kanyang mga magulang. Pinag-aral ang kanyang mga kapatid. Nagpapasalamat siya sa akin ng labis at gustong gumanti. Nakita ko siyang determinado, kaya binigyan ko siya ng direksyon. Maging abogado ka. Isang propesyon ng elite na laging umuunlad. Ngayon ay sikat na siya, kasama ang piskal. Matapos ang mga paratang laban sa akin, turno ni Song Desheng. Sumambulat siya ng isang bomba. Ang aking kliyente ay hindi tumatanggap sa libro ng mga tala na ibinigay ng saksi na si Song Erwei. Sa libro ay tanging sulat at pirma ni Song Erwei. Ang aking kliyente ay hindi pumirma kahit isang letra doon. Pagkasabi, naglabas siya ng isang libro ng tala. At maraming resibo. Igalang na hukom, ito ang bagong ebidensya na nakuha ko. Sana tanggapin ng hukuman. Ang bagong ebidensya ay madalas ituring ng hukom bilang sorpresang ebidensya. Hindi tatanggapin. Malinaw na handa si Song Desheng. Nagbigay siya ng ilang dahilan. Ito ang tunay na libro ng tala ng aming kumpanya. Bukod sa aking sariling sulat, may mga pirma ng bawat empleyado. Mga thumbmark at mga resibo ng lahat ng transaksyon. Ang libro ni Song Erwei. Walang pirma o thumbmark ko, walang resibo, at walang pagtanggap ng mga empleyado. Tinanggap ng hukom ang bagong ebidensya. Susunod, maghihintay sa mga tauhan ng hukuman. Para patunayan ang pagiging totoo ng bagong ebidensya.
Pagkatapos, ipinagpatuloy ang pagdinig. Tinawag ang saksi. Si Song Erwei, bago ang pagdinig ay tila walang pakialam, ay nabalisa, nakayuko. Ito'y nagpaalarma sa piskal na noon ay mahinahon. Walang problema kaya? Sumuko na siya. Turno ni Song Desheng, direkta niyang tinanong. Song Erwei, ang iyong tinatawag na libro ng tala, ikaw ba mismo ang gumawa ng peking? Nagprotesta ang piskal. Hindi tinanggap ng hukom. Hiniling kay Song Erwei na magbigay ng ebidensya. Upang patunayan na ang kanyang libro ay ebidensya ng aming negosyo noon. Ngunit hindi niya maibigay. Dahil ang libro sa kanyang kamay ay peke, ang mga resibo ay peke, lahat ay sadya naming ginawang pekeng noong una. Hindi niya inaasahan na mayroon pa akong tunay na resibo at order slips. Malakas na sambit ni Song Desheng. Igalang na hukom, ang libro at mga resibo na ibinigay ng aking kliyente, at iba't ibang order slips. At ang financial statements ay lubos na makapagpapatunay na hindi siya bumili ng mura at nagbenta ng mahal. Hindi siya nakalakal ng cross-region, kumita sa pagkakaiba ng presyo. Tungkol sa aking kliyente. Ebidensya ng paggawa at pagbebenta ng pekeng produkto. May sapat kaming ebidensya. Sa pagpapahina ng hukuman. Nagmamadaling dumating si Liu Yanru. May dala siyang bagong labas na People's Daily. Hindi pumasok sa hukuman para hanapin ang hukom. Sa halip, pumasok siya sa opisina ng pinuno ng korte. Sa pahayagan, front page headline, may bagong direktiba mula sa pinakamataas na pinuno. Nagsasaad na ang dating definisyon ng krimen ng speculative trading ay masyadong makitid, dapat baguhin ang batas. Katabi nito ay isang artikulo. Na siya mismo ang pumirma, pinuri ako bilang bagong panahong moral na modelo, nangungunang kinatawan ng maunlad muna, tumulong sa iba. Namangha ang pinuno ng korte, agad na ipinag-utos ang pagpapahinga ng hukuman ng dagdag na kalahating oras. At sa kalahating oras na ito, parami ang taong nagtipon sa labas ng korte. Lahat sila ay mga mahihirap na tinulungan ko nitong mga nakaraang taon. Hindi ko na malayan, umabot na sa 3 o 400. Kinailangan ng pinuno ng korte na personal na mamagitan sa sitwasyon. Sa harap ng karamihan ay nakatayo ang 3 espesyal na tao, ang mga mamamahayag mula sa People's Daily na kasama ni Liu Ruyan. Nagulat si Fan Desheng, "Boss, ito ba ang iyong huling hakbang?" Ang opinyon ng publiko ay humahawak sa hudikatura, isang malaking plano, sabi ko habang pinipigilan ang aking mata. Wala akong ganyang kakayahan. Hindi ko ito ginawa, makalipas ang 1 oras. Inilabas ako ng korte at naibalik ang aking dangal, habang si Song Erwei ay dinala ng pulisya. Inakusahan siya ng panloloko at maling paratang. Bukod sa kanya, si Fu Yanqing ay hinahanap din. Ayon sa pag-amin ni Song Erwei, siya ay inudyukan ni Fu Yanqing. Sinabi niya, "Kung maikulong ko si Xureni, bibigyan ako ng 100,000 yuan." Bukod pa rito, inutusan niya akong manahimik at umamin sa mga krimen sa loob ng bilangguan. Binigyan ako ni Fu Yanqing ng 2,000 yuan para saktan si Xureni. At basagin ang 3 niyang binti. Hindi rin pinatawad ni Liu Ruyan si Fu Yanqing. Ibinigay niya sa pulisya ang ebidensya ng krimen ni Fu Yanqing noong siya ay isang kabataang manggagawa sa kanayunan na may kasamang panggagahasa. Bukod sa korte, nakaramdam ako ng gaan. Alam ko na, sa isang silid ospital, 3 tao ang sunod-sunod na namatay, sabay-sabay na pumunta sa impyerno. Bakit kami lang ni Liu Ruyan ang muling isinilang? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Pati si Song Erwei, ako ang pumili sa kanya ng maaga. Hindi kasalanan ang magustuhan ng isang lalaki ang isang balo, ngunit kailangan pa niyang alagaan ang isang anak na lalaki at isang anak na babae nito, at maging mabuti sa mga magulang ng dating asawa. Hindi ito pagmamahal, ito ay isang matinding alipin ng pag-ibig. Boss Tzu, ang mabuting tao ay may magandang kapalaran. Naway umunlad ang iyong negosyo at dumami ang iyong yaman. Binabati kita, Boss Tzu, na maging isang may-ari ng 10,000 yuan. Ang huling bati ay nagpatawa sa aming lahat. Itinaas ko ang aking kamay upang pigilan ang kanilang mga salita. Pinatahimik ko sila. Hindi kami maaaring tumagal sa harap ng korte. Maikli ang sasabihin ko. Salamat sa inyong lahat sa pagtulong sa akin ngayon. Maraming salamat. Pagkatapos naming muling mabuhay, patuloy kaming gagawa ng kawanggawa. Kung may nangangailangan ng tulong, mag-apply sa aming konseho ng kawanggawa. Kapag naaprubahan ang aplikasyon, tutulungan namin kayo hanggang sa huli. Pumalakpak ang lahat. Kinunan ng litrato ng mamamahayag ng People's Daily ang eksena. Nang makaalis ang mga tao, ang mamamahayag ay gumawa ng maikling panayam sa akin sa harap mismo ng korte. Si Liu Ruyan ay naging katulong ko sa tabi. Nakipag-usap siya sa mamamahayag kung aling mga tanong ang maaaring itanong at alin ang hindi dapat itanong. Nagbabala rin siya kung aling mga bagay ang hindi dapat sabihin. Sa usapin ng panayam, dapat kong aminin na mas mahusay si Liu Ruyan kaysa sa akin. Tama ang sinabi niya. Ang muling pagsilang ay nagpababa lamang ng aking limitasyon, hindi ako naging makapangyarihan. Pagkatapos harapin ang mga mamamahayag,
Dumating din ang aking mga kapatid upang sunduin ako pabalik sa kumpanya. Maayos ang lahat sa kumpanya. Hindi ito tumigil sa operasyon dahil sa pagkakabilanggo ko. Ito ay dahil ibinigay ko ang kapangyarihan. Ang legal na pangalan ng kumpanya at lisensya ay ibinigay ko sa aking mga kapatid. Hindi ako pumirma ng anumang pribadong kasunduan sa pagbabahagi ng stock. Isang kumpanya, isang restaurant, isang maliit na supermarket. Kung gusto nila, maaari nilang kunin ito ng legal at makatwiran. Ngunit hindi nila ginawa dahil alam nilang kasama ako ay mas marami silang pera. Bukod sa pakinabang at pagkakapatiran, mayroon silang cross-ownership upang maiwasan ang isang tao na maging diktador sa kumpanya. Maliban sa dalawang ito, minamahal ko sila araw-araw, tinatawag silang aking punong ministro. Hindi sila maaaring makialam sa maliliit na kumpanya sa ibaba, dapat pangasiwaan lamang ang punong kumpanya. At ang punong kumpanya ay isang kumpanyang walang laman. Mayroon siyang bahagi ngunit hindi ito maaaring gawing salapi. Pagkatapos ng mga gawain sa kumpanya, bumalik ako sa opisina. Umupo si Liruyan at Bainingbing. Magkaiba ang kanilang ekspresyon. Halata kong may mali, lalo na ang titig ni Bainingbing. Pagdududa, lungkot, dalamhati. Kaligayahan, kasiyahan. Tumingin ako kay Liruyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuso. Gumalaw ang aking puso. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na lahat, sabi ni Liruyan na nagkibit balikat. Tungkol sa ating muling pagsilang. Tungkol sa ating pribadong pag-ibigan at paghihiganti. Ito ay makatarungan para kay Bainingbing. Hindi ba? Gusto mo bang itago ito sa kanya habang buhay? Mahal mo ba ang dating Bainingbing o ang kasalukuyang Bainingbing na ito? Tinitigan ko si Liruyan ng matalim. Marunong siyang maghasik ng gulo. Sinasabi niya sa kanya ang isang katotohanan. Hindi lamang ako ang muling isinilang, kundi si Liruyan at si Fu Yanqing ay muling isinilang din. Hindi ko naman ito pinapahalagahan. Ngayon, isang tanong lang ang itatanong ko, pipiliin mo ba ako o si Liruyan? Bigla kong nasabi, tiyak na ikaw. Ang mga mata ni Liruyan ay puno ng kawalan ng pag-asa, matamang nakatingin sa akin. Putla na putla ang mukha, namumula ang mga mata, pinipilit pigilan ang emosyon. Hindi pinalabas ang luha, mayabang siya, hindi posible na maaalala ang mga hindi sinasadyang nakita sa nakaraang buhay. Mga walang saysay na parirala, kung ano ang malamig na diyosa at sunog na libingan ng asawa. Si Liruyan ay hindi kailanman naghabol ng asawa, ngunit talagang masakit ang puso, parang nabiyak. Isang alaala ang pumasok sa isip ni Liruyan, noong nakaraang buhay kakapanganak pa lamang siya ng kambal, hindi pa tapos ang postpartum month. Isang gabi, nakita niya ang kanyang asawa na nagtatago sa balkonahe, nakatingin sa maliwanag na buwan sa labas. Tumayo ng matagal, parang isang malungkot na bundok. Hinawakan ng simoy ng hangin, tanging ang buwan ang kasama, sa sandaling iyon. Nang may sakit sa puso, nangako si Liruyan na mamahalin siya habang buhay, ngunit sa katotohanan. Hindi niya nagawa, sa mahabang taon na sumunod, ginawa nilang kasosyo sa negosyo ang kasal. Dumadaan sa bato hindi sa puso, sinasabi niyang siya ay isang maliwanag na buwan, kahit ako ay isang pangkaraniwang tao. Paano magiging masaya ang ganitong uri ng buhay may asawa? Ang luha ni Liruyan. Sa wakas ay umagos, hindi dahil pinili ko si Bainingbing, kundi para sa mga bagay na ginawa niya mismo. At nagsisi, ang pinakamalungkot sa mundo ay ang muling pagkabuhay. Wala na siyang pagkakataong ibalik ang pag-ibig na ito. Kinuha ni Liruyan ang bag at tumakbo palabas na pasuray-suray, ang mga luha ay tumalsik sa sahig. Nabiyak, hindi ko siya hinabol, nagpapasalamat ako sa mga bagay na ginawa niya para sa akin. Pero wala na akong nararamdaman para sa kanya noon pa man. Hindi mapakali si Bainingbing, sinundan siya at tumakbo palabas. Huli akong nakarealize, ito ay ang 1,980. Malayo sa kaligtasan ng hinaharap, nagmadaling sumunod kung walang sorpresa. Talagang may aksidente, sa sandaling iyon, si Liruyan at Bainingbing ay dinukot. Isang matandang kakilala, si Fu Yanqing. Nang dumating ako, ang dalawang babae ay pinatumba na niya, nakatali ang mga kamay, bawat isa ay binigyan ng 2 sampal sa mukha. Nang makita ako, umisi si Fu Yanqing ng nakakaloko, mahigpit na hinawakan ang isang punyal. Inilagay sa leg ng 2 babae, Sureni, ikaw na putik na binti. Naglakas loob kang maglagay ng sombrero sa akin, at pinakain mo ako ng iyong anak sa loob ng 40 taon, 40 taon. Kayong magkasintahang mangloloko, niloko ninyo ako sa buong buhay ko, dapat kayong mamatay. Ilagay sa kulungan ng baboy, magparada sa lansangan na may sirang sapatos, tingnan nyo. Ito ang pinakamapang-aping bahagi ng sangkatauhan, maaari kang lagyan ng sombrero, ngunit hindi pwedeng gawin sa kanya. Lalo na ako, itong putik na binti mula sa probinsya, ang duwag na may berdeng sombrero sa paningin ni Fu Yanqing. Malaking hangal na asno, nagtatagong pagong, lalaking kumakain ng malambot na kanin.
Isang matapat na taong walang silbi, parang isang emperador bago mamatay na biglang natuklasan. Lahat ng kanyang mga anak ay bunga ng mga bating na naglingkod sa kanya sa buong buhay. Hindi mapakali si Fu Yanqing. Kaya siya namatay. Nakita ang punyal sa kamay ni Fu Yanqing na gumuhit sa balat ng dalawang babae. Dumaloy ang dugo, hindi ako nag-alala, sa halip ay iwinagayway ang kamay. Mabilis na lumitaw ang isang grupo ng mga tao sa paligid. Ang pinuno ay si Feng Cheng, boss. Ang paligid ay puro tao natin. Ano ang gusto mong gawin sa maputlang mukha na ito? Libing sa lupa o hiwain at ipakain sa aso? Si Fu Yanqing ay parang napapalibutan ng mga palakol. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan niya na ito ay isa pang bitad. Hindi siya natalo ng walang dahilan. Pagkatapos muling mabuhay, inisip pa rin niya na kaya niya akong hawakan ng basta-basta, nagkamali siya. Ngunit sino ang magpapansin ng isang langgam? Sureni, sinasadya mo, pinapapunta si Liu Ruyan at sila para akitin akong kumilos. Akala mo ba hindi ko sila papatayin? Umiling ako, wala akong ganyang kawalan ng hangganan. At hindi ko gagawing pang-akit ang mga babae. Masasabi ko na nagkataon lang. Fu Yanqing, pakawalan mo na sila. Kung may problema, ako ang harapin. Kahit gaano kasama si Fu Yanqing, hindi babae na pumapatay ng buntis. Tumahimik ka, gago. Biglang namula ang mata ni Fu Yanqing. Wala akong anak na lalaki, bakit mayroon kang 2 anak na babae? Bakit mayroon kang 5 anak? Hindi ako pumapayag. Ngayon bibigyan kita ng isang pagpipilian, isa lang sa kanila ang mabubuhay. Sino ang pipiliin mo? Nakikita ang punyal na umiikot sa kanyang leg, si Liu Ruyan ay walang takot, tumingin kay Fu Yanqing na may mapang-uyam na mga mata. Patayin mo ako, noong nakaraang buhay ako ang sumama sa iyo sa paglalakbay, sa buhay na ito sabay tayong pumunta. Galit na galit si Fu Yanqing. Bakit ako sasama sa iyo? Ang pinakakinamumuhian ko ngayon ay ikaw. Pinaimbestigahan mo ang mga nangyari noong ako'y isang binata. Ito ang sikretong ayaw niyang banggitin. Dahil dito, nawala ang kanyang dignidad bilang lalaki. Kung posible, gusto ni Fu Yanqing na lahat ng may alam nito ay mamatay. Ngumisi si Liu Ruyan. Fu Yanqing, nakakadiri ka. Bago ka mamatay, niloloko mo pa akong ilibing na magkasama. Bulag talaga ako. Nagpakasal ako sa isang taong kasuklam-suklam na katulad mo sa buong buhay ko. Galit na galit si Fu Yanqing. Pumutok ang ugat sa kanyang sentido. Akala mo ba hindi ako nagsisisi? Tingnan mo ang asawa ko sa papel. Araw-araw ay nagtatrabaho para sa iyo at nag-anak pa ng sunod-sunod. Ikaw ang pinakakasuklam-suklam. Parehong gusto, parehong kunin. Putang ina, pinapanood ko silang mag-away na parang aso. Nadama ko ang kakaibang kasiyahan. Naglalaro kayo ng platonic love. Sino ang niloloko ninyo? Si Bai Ningbing ay hindi na makatiis. Fu Yanqing, kung may alitan ka kay Sister Ruyan, sa kanya ka humingi ng pananagutan. Bakit ako? Bitawan mo ako. Diretso na itinutok ni Fu Yanqing ang dulo ng kutsilyo. Sa lalamunan ni Bai Ningbing, hindi ka nabuhay muli. Ha? Sige, niloko mo ako. Hindi ako galit. Pero pinili mo si Xureni, ang hamak na yon. Papatayin kita. Pagkasabi, itinaas ni Fu Yanqing ang punyal at biglang itinutok kay Bai Ningbing. Sa dibdib, napaigtad ang kaluluwa ko. Mabilis akong sumugod. Pero huli na. Noong akala ko hindi ko na maililigtas si Bai Ningbing, biglang sumulpot si Liu Ruyan. Tinanggap niya ang saksak gamit ang kanyang likod. Sumigaw siya ng matindi. Liu Ruyan! Baliw na si Fu Yanqing. Pula ang kanyang mga mata, mabangis ang tingin. Bigla niyang binunot ang kutsilyo, handang saksakin muli, 2 beses. Pumutok. Bago pa man bumaba ang kutsilyo ni Fu Yanqing, sa wakas ay tumakbo ako papalapit. Sinipa ko siya palayo, sinunggaban at pinigilan ng mahigpit. Dumating din sina Feng Cheng at ang iba. Tinulungan nila akong pigilan si Fu Yanqing. Para talaga siyang baliw, kahit hawak na ay hindi pa rin tumitigil. Nagmumura siya ng mga masasamang salita. 2 suntok ang pinadapo ni Feng Cheng. Sa bibig niya, biglang umagos ang dugo. Siya'y natahimik ng puno ng pag-asa. Pumasok si Liu Ruyan sa emergency room. Kami ni Bai Ningbing ay nag-aalalang naghihintay sa labas ng operating room. Nakakatawa, si Liu Ruyan na hindi naman nanonood ng short dramas ay biglang sumalo ng saksak sa sandaling iyon. Naantig ako dahil iniligtas niya si Bai Ningbing. Pero hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Maaaring ayusin ang kasal, pero hindi na ang pag-ibig. Kahit ulitin pa natin ang matagal na panahon. Hindi na siya magagalit. Kuya Rene, kung hindi, maghiwalay na tayo. Si Bai Ningbing ay puno ng dugo. Umiiwas siya ng tingin, hindi ako matingnan. Si Sister Liu Ruyan ang nagligtas sa akin. Kung hindi, hinawakan ko ang kamay niya. Ito ay pagtubos niya. Noong nakaraang buhay, kinuha niya ang pagkakakilanlan bilang asawa ni Fu Yanqing. Naging peking asawa ka ba sa buong buhay mo? Hanggang kamatayan hindi naging totoo. Agad tumutol si Bai Ningbing. Hindi ganoon. Mas dapat kong pasalamatan si Sister Ruyan. Ayaw ko namang talagang pakasalan si Fu Yanqing.
Pero, noong nakaraang buhay, nakapag-anak ako sa iyo ng 2 anak, ibig sabihin mahal kita. Kung hindi, hindi ako mag-aanak para sa taong hindi ko mahal. Bumuntong hininga ako. Ang relasyon ko at niliruyan. Tapos na. Ang sapilitang pagbabalik ay magiging mag-asawang galit. Noong nakaraang buhay at sa buhay na ito, ikaw lang ang nasa puso ko. Kung hindi mo ako pakakasalan, mamatay na lang ako. Huwag, takip ni Bainingbing ang bibig ko, nag-aalala. Kuya Rinyi, papakasalan kita. Pero ang pamilya ko, may mga kapatid pa ako. Naiintindihan ko. Mapanganib ang mga demonyo pero ang mga kapatid niya ay totoong demonyo. Noong nakaraang buhay, sila ay mabubuting tao. Gumagalang at nagmamahal sa nakatatandang kapatid. Hindi sila tulad ng mga bayaw at bilas na sumisipsip lang ng dugo. Magiging pamilya na tayo. Huwag kang mag-alala. Makalipas ang 2 oras. Natapos ang operasyon ni Liruyan. Ligtas siya pero medyo delikado. Ang sugat ay 1 sentimetro ang layo mula sa puso. Muntik na. 2 pulis ang naghihintay sa kanyang paggising. Gumawa ng simpleng salaysay. Kami ni Bainingbing ay pumunta sa istasyon ng pulis. Ginawa ang detalyadong talaan, si Fu Yanqing ay nakulong na. Napakarami ng kanyang mga kasalanan. Lalo na ang sadyang pananakit gamit ang kutsilyo. Sa panahon ng mahigpit na pagpapatupad, malamang nahatulan siya ng kamatayan. O habang buhay na pagkabilanggo. Ngunit sa detention center, nagpapanggap siyang baliw, buong araw sumisigaw. Na siya ay muling isinilang, at kami ni Liruyan ay muling isinilang din chismis at walang katuturang salita. Maraming kwento tungkol sa nakaraang buhay. Walang naniniwala sa kanya. Ang mga kasama sa bilangguan. Nakita siyang may makinis at maputing balat, mahina at payat, parang tanga. Nang gabing iyon, hinila nila siya at ginawang laruan ng grupo. Ilang araw lang, naging totoong baliw na siya. Pati ang lalamunan niya ay nasira. Nang marinig namin ito ni Liruyan, para kaming nakakita sa dyaryo. Parang isang estrangherong bilanggo na hinatulan ng kamatayan na pinatay ng baril. Walang kahit anong awa o pag-usisa. Lumabas na si Liruyan sa ospital. Sa panahong ito, ako at si Bainingbing. Ang anak na babae ay naiwan sa pamilya Liu. Bawat linggo nagpapadala ako ng pera at sinusulatan ko rin siya. Hinihikayat siyang mag-aral ng mabuti, maging matatag at malaya. Sa huli, siya ang aking tunay na anak. Hindi ko kayang huwag siyang pansinin, ngunit hanggang doon lang. Ang pagmamahala ng ama at anak. Hindi na makakabalik sa kaluwalhasyan ng nakaraang buhay. Hindi na pinilit ni Liruyan ang muling pag-aasawa. Paglabas ng ospital, bumalik siya sa Beijing. Nang ikasal kami ni Bainingbing, dinala niya ang anak na babae. Dumalo sa aming kasal, walang gulo. Para siyang kapatid na babae ni Bainingbing. Hindi ako nag-isip ng marami. Inakala ko lang na ang utang na loob ng pagliligtas ay naging pagkakapatiran. Hanggang sa nabuntis si Bainingbing, malaki na ang tiyan. Dumating si Liruyan upang maging yaya ng sanggol. Noon ko lang napansin na may mali. Ngunit huli na ang reaksyon ko. Noong araw na yon, may business meeting, sobra akong nainom. Nagising at natuklasan si Liruyan sa aking mga bisig. Hindi. Sa halip, nasa ibabaw ko. Bago pa ako magalit, lumitaw ang kasabwat niyang si Bainingbing. Asawa, may isang bagay akong hindi pa nalulutas. Noong nakaraang buhay, naging kabit ako sa buong buhay ko. Ang bagay na ito, dapat na sa ate yan naman ngayon. Namula si Liruyan na parang apoy. Ang aking obsession ay simple, dapat isilang sina Shanhe at Wuyang. Nakita ko ang 2 baliw na ito, matagal akong walang masabi, tahimik kong hinila ang unan. Tinakpan ang mukha, muling isinilang na nga.